Hello, good morning mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon, update natin. Babawasan na natin yung ating mga manok at sobrang lakas na kumain. Eto, may order kaming 14 pirasong manok. So, ito, namimili na kami ng mga kakatayin. Sila yung mga maswerteng mauuna. Ayan o. Ang kilo ay 1 and 3/4 ang isang piraso. Halos pare-paras na 1 and 3/4. Pwede na siguro ito. Nasa ano na sila, 36 days, 37. So pwede na daw ito pag 37 days. So ayan, 14 piraso yung ating uunahin na order. So mababawas-bawasan yung ating mga pakainin. At talagang napakalakas na mga ka-abroad kumain. Isang sakong 50 kilos na patuka ay umaabot na ng halos more or less 5 days. Grabe silang tumuka. Ito mga 90 piraso na lang to. Kulang-kulang 90, mga 85 piraso na lang itong ating natirang ito. So babawasan natin ng 14. So ayan, medyo ano sila. Mababawasan na yung ating patukain. So ayan, salamat sa pala sa mga nagtiwala na umorder ng ating manok. Ito po ay press na press. Talagang makikita nyo naman walang mga halong turok na gamot o chemical. So makakaasa kayo na hindi genetically engineered yung ating mga manok. So later on, pare-parehas 1 and 3/4, halos 1 and 3/4 na buhay. So pag patay na yan ay pag dress chicken na yan siguro mga 1:30. Ayan mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. So ayan, medyo mabawas-bawasan na sila. So ayan mga ka-abroad, first of all, para sigurado nating walang lamangan sa ating transactions, ay mag-calibrate muna tayo ng ating timbangan. Ayan, ito yung lumang timbangan galing pa doon sa nabili natin na nag close na negosyo. Pinagbebenta yung mga kasangkapan nila, nakuha natin itong timbangan. So medyo matagal-tagal na ito, pero still functional to. So mag-calibrate tayo. Ayan, naka 0-0. At meron tayong binili kanina doon sa tindahan na kalahating kilong patatas. So timbangin natin ito kung kalahating kilong patatas nga ito, para malaman natin kung yung timbangan natin na still functional at nasa tamang nasa tamang pag-iisip pa itong ating timbangan. So ayan, tama, kalahating kilo, saktong-sakto mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. So kaya ito yung ating official na timbangan sa pagbibenta natin ng ating mga dress chicken. Makatay na yun, malinis na. Yung iba nag-request sa atin na tadtarin na. So yung iba tadtad na. At kung may mga request na mga special request ay pagbibigyan natin. Tulad ng isa, samahan daw ng luya. Magkano ba ang kilo ng luya ngayon? So samahan daw ng 1/4 na luya. So gagawin natin paraan, malagyan natin ng luya at kasama naman sa babayaran yon. Kung gusto nila, samahan pa natin ng papaya. Siyempre, another special request, dadagdagan natin yung presyo. Di ba mga kabrood, mga kisabrood? Ganun lang. So ayan, okay na yung ating timbangan. So ayun nga mga kabrood, mga kisabrood, nakapag-dispose tayo ng 23 peraso. So nasa more or less 60 heads na lang itong ating inaalagaan. 61. May isang dumalaga tayo dito na naligaw. Nangingitlog na ito, kaya pinababayaan lang nating tumuka para tumaba siya ng mataba at dumami ang kanyang itlog. Yan. At ubos na rin yung kanilang patuka na Integra 3,000, panlimang sako na yon ng ating Integra.
At nagpalit na tayo ng patuka. Ito na GMP3. Ito na mga ka-abroad, mga ex-abroad. 50 kilos din ito ng GMP3. Medyo mura ito. Ito na yung ipapatuka natin sa kanila hanggang sa maubos natin itong ating mga manok na ito. Hindi totoo yung sobrang laki na kinikita ng mga nagmamanukan. Ewan ko lang sa mga large scale na poultry. Pero pagka ganito lang na backyard poultry, hindi ka kikita ng malaki siguro. Ewan ko lang, siguro mali yung aking sistema at mura siguro yung aking pagkakabenta. Pero hindi ganon kalaki yung kikitain mo. Kung kikita ka man ay halos sakto lang doon sa mga ginastos mo. Siguro sa susunod makakabawi-bawi tayo ng konti kasi hindi na tayo bibili ng mga katulad niya, patukaan, painuman. Hindi ko na nga isinali itong pagpapagawa natin ng ating manukan na ito, itong ating structure. So masasabi ko hindi ganon kalaki yung kikitain, hindi katulad ng mga sinasabi nila na napakalaki daw ng kitaan dito sa pag-poultry. Ito ay based on my experience at hindi ko rin kayang sabihin yung kita ng mga malalaking poultry. Ito ay para lang po sa kaalaman ng ating mga magsisimula pa lang. Hindi ko naman kayo dinidiscourage, pero pag-isipan nyo po muna bago kayo magsimula ng mga ganitong backyard business. So update ko ulit kayo sa mga susunod pa nating kabanata dito sa ating lote dito sa Bahay Kubo. Ang dami mga sinampay, oh. Mga sinampay.